Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So for today's video guys ay ayusin ko po itong amin pong sprayer. Ayan, so kung meron po kayong ganitong sprayer guys na hindi po umaandar, panoorin nyo po itong video guys hanggang dulo para kahit po paano meron po kayong matutunan dito po sa ating ginawang video. Hindi ko na sana po ito ipapakita sa inyo guys, kaya lang po baka meron pong kapwa ka-farmer natin na merong ganitong sprayer na nasira, kagaya po nito na hindi umaandar. So kagabi po guys ay nag-spray po kami dun sa amin pong tanim na atsal. Yan, sa pag-spray po namin guys, yung kasamaan po namin ay sabi niya hindi po gumagana itong switch dito at itong volume control niya. Ayan, hindi daw po gumagana, kaya po kagabi nung nag-spray po kami, ang ginagamit po ng kasama namin dito ay yung kanyang manual. Dahil ang sprayer na ito guys ay meron po itong two-way kung paano natin ito gamitin. Meron po siyang manual at saka electric. So ang nagka-problema ngayon guys itong kanya pong electric. Yan, susubukan natin guys kung hindi ba talaga siya maandar. Yan yung kanyang switch. Yan, hindi talaga siya umandar guys, pati itong volume control niya. Yan, so pagpasensya nyo po ngayon guys dahil yan, umuulan na naman po dito sa amin. So dito guys, bigyan ko po kayo ng tips kung paano natin malalaman ang isang sprayer. Paano natin malalaman yung sira dito sa loob sa pamamagitan po ng paggamit nitong kanyang charger. So kung meron po kayong kuryente dyan sa inyo guys, susubukan nyo po itong tips na ibibigay ko sa inyo. So itong cord nya guys, itong 12 volts, sasalpak nyo po ito dito sa kanyang socket dito sa inyong sprayer. Ayan, isasalpak nyo po ito dito guys, tapos susubukan nyo start itong volume control nya at saka itong switch. Pag once na gumagana po itong volume control nya guys, na nakasaksak po ito sa kuryente, itong charger po natin, kapag umaandar po yan guys, ibig sabihin po ay wala pong sira yung ating volume control at yung switch, pati na rin po dito sa kanyang 12 volts motor. So expected po na ang sira ay nasa kanyang battery or either yung fuse. At yung pangalawa guys, kung meron po kayong ganito tester, isalpak nyo po yan guys, itong kanyang charger dun sa 20 volts AC dyan sa inyo, tapos ititis nyo po yung connection dito sa kanyang battery. Dapat pag mag-test po kayo dito guys, yung ganitong method na tester nyo po ay naka-select po yan sa DC, gaya po nito. Yan, naka-select po yan sa DC dahil battery po yung tinitest natin. At dapat sa pag-test nyo po nito guys ay dapat po ay nakaabang na kaagad yung tester nyo po dito sa battery. Kagaya po nyan, nasa 10.14 po yung kuryente dito po sa ating battery. So pag saksak nyo po dito guys, pag umakyat po yan, yung 10 volts nya, pag umakyat po yan, ibig sabihin po yung kuryente po ay nakadaan po yan hanggang dito sa kanyang battery.
So pag hindi po siya nag-charge, mari po na battery na po yung may sira. Pero pag saksak niyo po dito guys, pag hindi po siya akyat yung voltahe dito sa ating tester, maaari din po na fuse po yung may sira. Dahil dito guys, itong sprayer, kung makikita nyo po, meron po siyang tatlong dugtungan dito. Itong red, ito po yung positive connection niya. Tapos itong black, negative connection. At ito rin, negative connection po ito guys. Ang sprayer na ito guys ay yung kanya pong fuse ay dito po nakakabit sa negative connection. Ayan. So yun po yung pangalawang tips na maibibigay ko po sa inyo guys. So dahil po tester po yung ginagamit ko ngayon guys, kaya ititest ko po itong kanyang fuse. Dahil dito sa kanyang battery ay meron naman siyang 10 volts. Dito sa digital tester guys, okay lang po ka na magkabaliktaran po yung pag-test nyo po. Dahil dito makikita nyo po pag nabaliktad nyo po ng pag-test ito, may madidetect lang po siya na negative dito sa tester natin. Ayan. Meron po siyang negative 10.15 volts. Ibig sabihin, okay pa yung ating battery. So, dahil okay po yung battery natin guys, so susundan po natin yung kanyang linya. So, dito guys, ang sprayer po na ito ay hindi po dito sa positive connection inilagay yung kanyang fuse, kundi dito po sa negative connection. So, ayan. So, ito po yung titingnan ko po guys kung gumagana pa ba yung kanyang fuse. So, dito guys ay tatanggalin ko po yung kanyang fuse dito sa kanyang 12 volts socket. Yan, dahil nakatabi po yung fuse dito. Pagpasensyahan nyo na po yung camera natin guys na medyo magalaw dahil wala po tayong nakahawak sa ating camera. Yung isang kamay lang po yung ginagamit natin. Yan, so iangat lang po natin guys. Ayan. Yan, meron po nakalagay dito guys na use only with 220 volts fuse. Ayan. So ito po guys, bali ititest na po natin yung kanya pong fuse kung hindi ba sira. Ayan. So sa pag-test po nito guys, kailangan po ay nakaselect po yung ating tester sa buzzer. Para pag okay po yung fuse natin ay magbabas po yung ating tester. Ayan. So yan guys, hindi na po nagbabaser yung atin pong tester. Kaya itong fuse po yung sira dito sa ating sprayer. So kapag bumibili po tayo ng sprayer guys, meron man pong extra fuse na ipadala sa atin. Kaya yun po yung ipapalit natin dito. So ito na po yung kanyang extra fuse guys. Yan. So ititest muna natin kung hindi ba sira itong fuse na ito. So ayan, nagbabaser po yung ating tester. Yan, kaya okay po siya. Kaya ipalit na po natin dito para matest na rin po natin kung
gumagana na ba yung ating sprayer. Yan guys, tapos ibabalik na po natin siya dito para masubukan po natin kung gumagana na ba siya. Ayan guys, gumagana kagad yung ating sprayer. Yan. So ang nagiging problema po dito guys ay yung kanyang fuse lang. Yan. Pag fuse po yung may sira guys, maaari po na pwedeng nagkaroon siya ng short circuit dito, kaya na putol po yung kanyang fuse. O maaari din guys na nung gumagamit po nito, hindi niya lang nasabi sa atin na nakalimutan niya po guys na buksan itong naka-radiator. Dahil pa gamit po nitong mga ganitong uri po ng sprayer guys, itong mga electric, kahit sa manual, pag inuuna nyo po sa pag-start itong volume control niya o kaya naman ito, tapos hindi nyo po ito na buksan, maaari po na maputol yung fuse. Dahil pag hindi nyo po yun na buksan kaagad, tapos na-switch on nyo po kaagad ito, umaandar kaagad yung ating 12 volts motor, tapos bigla-bigla lang ay hihinto po yan. So pag hinto nyan, maaari po na magkakaroon po siya ng short circuit dahil yun huminto po yung ating 12 volts motor, tapos yung tubig po ay nag-stuck po dito sa hose natin. At pwede rin na pumutok itong fuse guys kapag napaandar natin ito na hindi po natin yun na buksan. Kaya kagabi po guys, hindi lang po nasabi ng gumagamit dito, ay nakalimutan niya po na buksan yung nandito po. Nakalimutan niya buksan, tapos nag-start po siya dito. Kaya ang nangyari po, yung fuse po yung bumibigay. Dahil yan po yung function ng fuse guys. Pag meron pong grounded dito, pag hindi po yung 12 volts motor yung masira, yung kanya pong fuse. At ito po, fuse po yung sira niya. Yan guys, para maiwasan po natin yung pagkasira ng kagaya po nito na nasira po yung kanyang fuse. Iwasan po natin na mag-switch on dito kapag hindi pa natin nabuksan itong red dito. Dahil pag hindi po natin yung nabuksan yung nandito guys, tapos napaandar natin to, aandar kagad yung ating 12 volts motor, tapos i-stack niya po dito yung tubig. Kaya pag stuck dito ng tubig guys, ay hihinto po siya dahil mabigat na po sa kaniya yung pag pump niya po ng tubig palabas. Kaya ang nangyari po, ito po yung nagkakaroon ng ground dito sa kanyang winding dito sa loob. Kaya dahil po yung fuse natin ay napakanipis lang po yung nilalagay dito, ito po ay fuseable. Kaya itong fuse lang po yung madaling bumibigay kapag meron pong ganyang trouble dito sa kanyang connection. So yan lang guys, sana po ay meron po kayong natutunan sa ating pong video. Kung baguhan ka pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pag-click na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa ating pong mga susunod na video. Yan lang guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Happy farming po sa ating lahat.